At sa nakaraan nating kwento, matagal bago naunawaan ni Henry na si Hector pala yun sa anyong ibon ang nagpabagsak kay Walfred. Nakatayo sa harap ni Henry si Hector sa iba nitong anyo, suot ang itim na baluti, habang nakahandusay naman si Walfred sa lupa. Nagtiklop ng mga braso si Henry at tiningnan si Hector ng may pagkainis. Pinaplano niyang gamitin si Walfred para sa isang mahalagang bagay. Agad namang inamin ni Hector ang kanyang kasalanan, akala lang niya na nasa panganib si Henry kaya niya ginawa ito. Bahagyang tumingin siya kay Walfred na walang malay, iminungkahi ni Hector na kung hahayaan na lamang ba nilang iwanan siya ng ganon. Matapos mag-isip, sinabi ni Henry na dapat ipadala si Walfred kay Aizen. Sa una, hindi maintindihan ni Hector kung bakit si Aizen ang pupuntahan, inaasahan niya kasi na si Alfred. Sa malamig na titig kay Walfred, ipinaliwanag ni Henry na kapag may matibay na ebidensyang nagtutok ng espada sa kanya, panahon na para galitin nila si Alfred. Makalipas ang kaunting oras, nasa mansyon na ni Aizen si Henry, habang nakahiga sa tabi niya si Walfred, ipinaliwanag ni Henry ang lahat ng nangyari. Galit na galit si Aizen, ipinakita ang kanyang mga ngipin sa galit, napagtanto niyang inatake ng isang maharlika si Henry. Pero hindi niya napigil kontrolin ang kanyang espiritu at nawalan siya ng malay. Nagkukunwaring sugatan, nanginginig na idinadaing ni Henry na halos hindi siya nakaligtas sa pag-atake ni Walfred, nagngangalit si Marquis Aizen at mas lalo pang tumintindi ang aura, hindi niya matanggap na pinagtangkaan ng tauhan ng Etherweather si Henry, na isang basalyo ng pamilya Shonan, sabik sa pagganti, ngunit nag-aalinlangan kung paano, humingi si Aizen ng payo kay Henry kung anong hakbang ang kanilang gagawin. Agad namang nag-iba ang ekspresyon ni Henry, ngumisi na may malisyosong ngiti. Inaasahan ang magiging epekto ng insidenteng ito, sinabi niyang panahon na upang ipakita ang kadakilaan ng pamilya Shonan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Henry at Aizen sa harap ng mansyon ni Marquis Alfred Etherweather. Dahil sabik na maipakita ang kanyang kapangyarihan, hinayla ni Aizen si Walfred sa buhok at sinipa ang rehas ng gate, habang si Henry ay mapanghamak ng ngumisi. Nang makapasok sa loob, agad niyang binalibag ang anak ni Walfred sa lupa. Galit na galit siyang sumigaw, hinihinging lumabas na si Marquis Alfred. Nagulat si Alfred at lumabas sa mansyon, naguguluhan at tinawag na baliw si Aizen. Nakita niya ang anak niya na si Walfred na nagkamalay na. Sugatan at galit sa kanyang pagkatalo, nagngit-ngit siya at kinuyam ang mga kamao sa lupa. Agad na lumapit si Marquis Alfred sa anak niya at tinanong kung ano ang nangyari. Humarap si Alfred kay Aizen, hawak ang kanyang anak at galit na humingi ng paliwanag. Nakakrus ang braso ni Aizen at may halong pang-iinsultong sinabi na mukhang nakakatawa ito, dahil pumunta siya rito para humingi ng paumanhin si Alfred sa kanya. Pinaliwanag ni Aizen ang nangyari na sinaktan ng anak ni Alfred ang kanyang basalyo, at muling ginampanan ni Henry ang papel ng biktima, lumuluha habang iniisip na nagaganap ang lahat ayon sa kanyang plano. Bamaling ang tingin ni Alfred sa kanyang anak, at tinanong kung totoo ba ang lahat ng sinabi ni Aizen. Itinuro ni Walfred si Henry at mahina niyang sinabi na niloko lamang ang kapatid niyang si Dhired sa taong yun. Napayuko si Walfred sa hiya at takot, napilitang umamin na siya mismo ang unang nagpasimuno ng laban. Agad na itinaas ni Alfred ang kamay, at agad na sinampal ang kanyang anak, hawak-hawak ang pisngi, nagulat si Walfred at akala niya ay kakampihan siya ng kanyang ama. Sinigawan siya ni Marquis Alfred, kung nasisiraan na ba ng bait si Walfred, at napasama sila dahil sa walang kwentang dahilan. Nagngit-ngit sa galit si Walfred habang pinagsasabihan siya ng kanyang ama. Tinanong niya pa kung sumugod si Walfred sa laban, bakit hindi man lang siya nanalo. Si Henry at Aizen ay tumingin pababa kina Alfred at Walfred, at sarkastikong biniro ni Aizen na parehong nakakatawang pares talaga ang mag-ama. Matindi ang titig ni Aizen sa pamilya ni Alfred at binalaan sila, kung muling gagalawin pa ng mga Etherweather si Henry, hindi niya hahayaang may matirang bakas sa kanilang lahat kaya dapat nila itong tandaan. Naiwan sina Marquis Alfred at ang kanyang anak na walang nagawa kundi sulyapan lamang ang pag-alis ni Henry at Aizen.
Sinulyapan ni Henry si Alfred at labis ang kasiyahan niya sa galit na nararamdaman niya kay Eisen, sigurado siyang maghihiganti si Alfred sa kahihiyang natamo nila. Nagpasalamat si Eisen kay Henry, tinanong kung sapat na ba ang kanyang ginawa upang maipakita ang kadakilaan ng pamilya Shonan. Sinagot siya ni Henry na yun lamang ang tanging paraan para ituring sila ng mga Etherweather na kapantay ng Shonan. Ngunit sa loob ng isipan ni Henry, ngumisi siya at tinawag niyang isa talagang tanga at hangal si Eisen. Kinalaunan sa mansyon ni Ten, habang nagbabasa si Henry ng aklat, muling lumapit si Ban at sinabing nakakatawa raw isipin ang mga pangyayari na pag-awayin sina Eisen at Alfred. Kinumpirma ito ni Henry, at sinabi pa niyang kung tutuusin, masyado pang magaan ang sinapit ng mga maharlika kung ikukumpara sa ginawa nila sa master nilang si Henry Morris. Tinanong ni Ban kung ano ang susunod na plano, at sinabi ni Henry na siguradong maghihiganti si Alfred, kaya iisa lamang ang landas ang pipiliin nito. Gustong malaman ni Ban kay Henry kung ito ba ay magiging digmaang feudal, sumagot naman si Henry ng oo. Matapos tiklupan ang aklat, ipinaliwanag ni Henry na ito na ang unang hakbang sa isang digmaan para sa lupa sa pagitan ng dalawang marquis. Ngunit tinanong ni Ban kung maaari rin silang manalo ng may malaking kalamangan kung may pagkakataon. Tumango si Henry bilang kumpirmasyon, na hindi lamang nila sila madadaig, balak din niyang gamitin ang pagkakataon upang pabagsakin si Alfred sa pamamagitan ng pagkukunwari ng isang aksidenteng pagkamatay. Sinabi rin ni Henry kay Ban na magandang ideya na rin na humiwalay kay Eisen, at manirahan sa kanilang sariling lugar. Nagtaka si Ban na parang ang bilis ng mga pangyayari, at pinaalala niya si Henry na kulang pa sila sa pera at talento, at dahil dito ngumiti lang si Henry at iniabot ang mga dokumento kay Ban, at humingi siya ng pabor na tingnan ang mga listahan ng mga mandirigmang ito at hanapin para sa kanya. Habang tinitingnan ang listahan, hindi natuwa si Ban at tinanong kung mga basura na naman ba ang mga mandirigmang ito kagaya ng dati. Subalit, biglang nanlaki ang mga mata ni Ban nang makita ang pamilyar na pangalan ng mga mandirigma sa listahan na hawak niya, at agad na unawaan kung sino ang mga tao na tinutukoy ni Henry. Tiningnan siya ni Henry mula sa ilalim ng kanyang kilay, may tusaw ng ngiting sinabi na ang mga taong ito ay tiyak na magiging lakas at tulong nila. Tumalikod na si Ban na may kasiyahan, sapagkat siya ang nararapat sa tungkuling iyon ayon sa kanyang opinyon. Nang makaalis na si Ban at mag-isa na lang si Henry, tumingin siya sa malayo, naghintay siya ng napakatagal, at marami nang nagbago mula noong siya ay maling pinaslang ng emperador at ang kanyang mga kampan sa kanyang nakaraang buhay. Napagtanto ni Henry na magkakaroon pa ng mas maraming dugo sa kanyang mga kamay sa hinaharap. Ngunit ginagawa niya ito para sa mga mamamayan ng kontinente at wala na siyang magagawa, tapos na ang desisyon at nakatakda na ang tadhana. Kinuyam ni Henry ang kanyang kamao, at tiyak na ang panahon at magsisimula na ngayon ang kanyang tunay na paghihiganti. Pagsapit ng dapit hapon, nagtungo si Herarian Khan sa tarangkahan ng templo ni Janos. Hawak niya sa tali ang baboy ramo at may balak siyang gawin tungkol dito. Sa mga oras na iyon, lumapit sa kanya ang kanyang asawa na si Selene, na ikinagulat ni Herarian kung bakit rin siya naririto sa lugar. Tinanong siya ni Selene kung totoong magdarasal siya kay Janos, at agad-agad na nakiusap kung maaari siyang sumama. Ngunit tumanggi si Herarian at ipinaalala sa kanya na delikado ang templo ni Janos. At pinaalala na niya ito kay Selene na tanging siya lamang ang maaaring pumasok. Malungkot na yumuko, ipinaalala ni Selene na matagal nang nag-eensayo si Herarian ng kanyang espada, kahit hindi pa masyadong magaling ang pakiramdam niya. Kaya nangako si Selene na tutulungan siya. Naantig si Herarian sa kanyang mga salita, tiningnan niya si Selene na may pagtataka at pagkilala, sigurado siyang napakapalad niyang mapang-asawa ang isang tulad niya. Mahigpit niyang niyakap si Selene at pinayagan siyang sumama sa araw na iyon. Habang magkayakap, ngumisi si Selene at nagbago ang kulay ng mga mata niya sa pula. Nang magtagumpay ang plano ni Arthur sa pagdukot kay Selene at Venus, pinaghaharian niya ito at nakokontrol niya si Selene mula sa malayo gamit ang kanyang kapangyarihan. Kumpiyansa si Arthur na nasa katawan ni Selene na makakamit niya ang kapangyarihan ni Janos. Sa paglalagay ng baboy ramo sa tubig sa loob ng bukal,
Sinimulan ni Kan ang ritual at nagsimulang magliwanag ang katawan ng hayop. Itinaas niya ang kanyang kamay, at bumigkas ng orasyon na nagpalitaw ng madilim na enerhiya. Matapos ang orasyon, biglang lumitaw si Janus sa ere sa harap nila. Tinitigan ni Arthur si Janus na may paghanga ngunit may halong kaba. Ito ang unang beses niyang makita ang Diyos ng Kshatriya na si Janus, umaasa siyang susunod sa plano ang lahat. Ngunit bigla, ibinaling ni Janus ang kanyang atensyon kay Selene nang may mapansin ito sa asawa ni Herariah na kakaibang enerhiya. Nabigla si Arthur, iniisip niyang baka nakita ni Janus ang kanyang esensya sa loob ng katawan ni Selene. Lumilipad ang itim na mahika sa paligid ni Janus, ipinatong niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at tumingin kay Arthur. Ginawa niyang lumitaw ang tunay na anyo ni Arthur, at nasa ibang dimensyon sila kung saan hindi sila napapansin ni Herariah Kan. Lumapit si Janus kay Arthur at tinanong kung sino siya at ano ang ginagawa niya rito sa loob ng templo niya. Sa presensya ni Janus, nakaramdam si Duke Arthur ng nakakatakot na presensya, isang takot na hindi pa niya kailanman naramdaman. Tiningnan ni Janus si Arthur at napagtanto niya na kaharap niya ang isang taong hinahangad ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Janus kay Arthur na nakikitaan niya siya ng potensyal, kaya bibigyan niya ito ng parehong pagkakataon tulad ng kay Herariah Kan. Inilapat ni Janus ang kanyang palad sa mukha ni Arthur, at hindi makapaniwala si Arthur na nangyayari ito. Sinimulan ni Janus na bigyan siya ng kapangyarihan na hinahangad nito, at dahil sa matinding sakit, napasigaw siya habang dumadaloy sa kanya ang enerhiya ni Janus. Samantala sa laboratorio ni Draken, may isang malaking hawla kung saan may dalawang lalaking nakakulong sa loob, habang may isang mahiwagang bilog ang iginuhit sa likod ni Draken. Sa takot umiyak ang dalawang bihag, at nakiusap ito at nagmamakaawa kay Draken na sila'y patawarin at pakawalan. Sa malamig na tingin, binaliwala ito ni Draken at sinabing isa lang ang pwedeng mabuhay sa eksperimento. Ginamit niya ang kanyang mahika at pinakawalan ang matinding kuryente sa isa sa mga lalaking bihag, napasigaw ito sa sakit habang ang isa ay nanginginig sa isang sulok. Sinabi ni Draken sa isang bihag, kung gusto niyang iligtas ang kaibigan, kailangan niyang isakripisyo ang sarili bilang kapalit sa pwesto ng kaibigan niya. Takot na takot ang lalaki at nanginginig ang katawan, hindi na nag-isip pa at humingi ng tawad sa kanyang kasama. Pagkalipas ng ilang sandali, tanging katawan na lamang ng kanyang kasama ang natira. Pagharap sa nakaligtas, inunat ni Draken ang kamay niya sa lalaking bihag at sinabi na panahon na para sa susunod na eksperimento. Nagulat ang lalaki at tumatagaktak ang pawis sa takot, sinabi niyang hindi iyon ang kanilang napagkasunduan. Ipinaliwanag ni Draken na iyon ay para lamang sa unang eksperimento at magsisimula ulit sila ng bago. Wala nang sinayang na sandali, nagbitaw siya ng orasayon at sinaniba ng liwanag ang katawan ng lalaking bihag. Ginamitan ni Draken ng freezing magic ang lalaki at hindi na ito makagalaw. Tinapos niya ang eksperimento, at napaisip kung bakit ganoon kadaling mamatay ang mga tao sa hina ng isip at katawan. Sa sandaling yun, dumating si Arthur sa laboratorio gamit ang portal magic. Alam na niyang may patay na katawan sa loob at gusto niyang subukan ang bago niyang kapangyarihan na tanggap. Napalingon agad si Draken kay Arthur, tinanong niya kung saan nanggaling ang kapangyarihan niyang iyon, pero hindi siya pinansin ni Arthur. Lumapit ito sa hawla at inilahad ang kanyang kamay at sinimulan gamitin ang bagong kapangyarihan. Itinutok niya ang kamay sa isa sa mga bangkay na pinatay ni Draken gamit ang kuryenteng mahika, at nagbigkas ng mga orasyon. Unti-unting gumalaw ang dugo ng lalaki at damaloy sa kanyang katawan, nagising ang kanyang mga organo. Damilat siya at agad na tumayo, habang lumilipad ang madilim na enerhiya sa paligid. Ngunit hindi na siya ang parehong tao, maitim ang kanyang mga mata at kumikislap ang mga itim niyang balintataw. Kinaumagahan, nagtungo si Marquess Alfred sa bulwagan ng imperyo upang kausapin ang emperador na si Silver Jackson. Inaalala niya ang nangyayari sa kanyang mga anak at sigurado siyang hindi niya palalampasin si Aizen, na naging sanhi ng kanilang sugat na natamo at pagkakalulong sa insenso. Pagpasok niya, yumuko si Alfred sa harap at binati ang emperador,
habang nasa trono ito kumakain ng karne. Inis niyang sinabi na tapos na hindi kailangan ng pormalidad at tinanong agad kung anong problema at kung bakit siya naririto. Pagkatapos magbigay galang, tinanong ni Alfred kung alam na ba ng emperador ang tungkol sa Pink Swamp, isang bagong insenso na gawa sa Shahatra at ipinapakalat ng kalakalan ni Aizen. Nais subukan ni Silver Jackson ang insenso, kaya tinanong kung anong masama dito. Ipinaliwanag ni Alfred na isa itong kakaibang insenso na nagpapasigla sa mga tao, tila may halong masamang epekto. Sa pagyuko ng ulo, sinabi niyang nalulong dito ang kanyang anak na si Dered at pinaniniwala ang may halong mahika na nakakapinsala na maaaring naihalo sa insenso. Tinanggap ni Silver Jackson ang sinabi at tinanong kung ito ba ay nakakagayuma ng isipan, at sinagot ito ni Alfred, oo, nang may matinding pag-aalala. Habang sumasakit ang kanyang puso para sa anak, sigurado si Alfred na babawi siya kay Aizen, kahit kapalit nito ang kanyang anak o ang kanilang pangalan at titiyakin niyang pagbabayaran niya ito. Habang kumakain ng karne, sinabi ni Jackson na may alam siya tungkol sa mga insenso at alam niya kung anong uri ng insenso yun kapag naamoy niya ito at nais niya rin itong subukan. Pagkatapos iniutos ng emperador sa kanyang tauhan na ipagbigay alam agad kay Aizen na dalhin it kaagad upang maisakatuparan ang utos sa lalong madaling panahon. Inulit ni Silver Jackson ang kanyang mga salita at sinabing dalhin ni Aizen ang insenso na Pink Swamp at ito ay dapat gawin sa pinakamabilis na panahon. Sa loob ng ilang sandali, dumating si Aizen sa bulwagan ng emperador, nagbigay galang siya at binati si Silver Jackson. Nang makita siya ni emperador, sinabi niya na sana ay hindi masyadong mahirap ang kanyang paglalakbay. Sumagot si Aizen na dahil sa teleportation scroll hindi naging mahirap na makarating sa imperyo. Inilapag niya ang tanso sisidlan ng insenso sa tabi ni Jackson, sabay sabing ito ang parehong Pink Swamp na ipinagpapalit nila sa kalakalan. Sa seryosong tono at titig, tinanong ng emperador si Aizen kung bakit hindi siya na-inform tungkol sa bagay na ito ng mas maaga. Natarante si Aizen at hindi makahanap ng maayos na sagot, tanging mga ungol at bulong ang lumalabas sa kanyang bibig. Tumingin si Jackson sa insenso at inakalang may dahilan si Aizen tungkol doon, ipinag-utos niyang sindihan na ito kaagad. Bago ito sindihan, sinulyapan ng tingin ni Aizen si Marcus Alfred sa tabi, nangangalit ito sa galit habang siya ay ngumisi ng may kumpiyansa. Sa isip ni Aizen, sigurado siyang nasa panig siya ng panalo, at inisip na hanggal si Alfred dahil eksaktong ginawa niya ang ipinag-utos ni Henry at alam nito na isusumbong niya ang tungkol sa insenso sa emperador. Sa huli, sinindihan ni Aizen ang insenso sa harap mismo ng emperador, at agad na amoy ni Jackson ang kaaya-ayang halimuyak. Sinabi niyang mabango ito, ngunit hindi niya nakalimutang tanungin tungkol sa nakakapinsalang epekto nito na binanggit ni Alfred. Nalaman ni Alfred na si Aizen ay naadik na ang emperador sa halimuyak ng insenso, kaya't galit na galit siya. Kinalaunan, sa mansyon ni Alfred habang nakaupo sa kanyang mesa, hinampas niya ang kamao sa galit at hindi mapakali. Napagtanto niyang unang siniraan ni Aizen ang kanyang mga anak at ngayon ay nagawa niyang malulong ang emperador sa insenso at manipulahin. Gagawin niya ang lahat upang pagbayarin ni Aizen ang lahat ng ito. Sa sandaling yun, isang batang lingkod ang pumasok sa kanyang tanggapan, nanginginig sa takot sa harap ng galit na si Alfred at sinabi ng lingkod na may bisita na gustong makipagkita sa kanya. Tumayo sa mesa ang nagngangalit na si Alfred. Tiningnan niya ang lingkod at tinanong kung sino ang bisitang yon. Kinakabahan na yumuko at pumikit ang lingkod at sumagot na dumating ang basalyo ni Aizen Shonan, si Henry mismo. Pagpasok ni Henry, nagbigay galang siya at sinabing ikinagagalak niyang makilala ang Marquis Alfred. Lalong nagpula sa galit si Alfred nang makita si Henry at sa pag-uugali nito at tinanong kung paano siya naglakas loob na dumating sa kanyang lugar, at kung baliw na ba siya at gusto nang mamatay. Ngunit hindi pinansin ni Henry ang galit na si Marcus Alfred at ipinatong ang isang kahon sa mesa, hiniling ni Henry na mangyaring tingnan niya ito. Sigurado si Marquis Alfred na ito ang Pink Swamp na insenso, kaya't lalo siyang nagalit at tinanong kung iniinsulto ba siya ni Henry.
Yumuko si Henry at sinabing hinding-hindi niya gugustuhin gawin yon. Ipinaliwanag niyang dinala niya yon dahil kailangan ito ng kanyang pangalawang anak na si The Red Etherweather. Ipinaalala niya na ang dahilan kung bakit espesyal ang Pink Swamp Incense ay dahil sa taglay nitong mahiwagang kapangyarihan. Aniya, kung huminto ang anak niya sa paglanghap nito, magdudulot ito ng kapahamakan sa kanyang katawan. Ngumiti si Henry at malinaw ang kanyang intensyon. Ang ibig niyang sabihin ay masisira ang mana circuit ni The Red at may malaking tsansa na hindi na ito makakagamit pa ng mahika, at idinagdag niyang sinabi na si Alfred pa rin ang magpapasya. Habang nanginginig pa rin si Alfred sa galit, hindi na siya nakapagsalita nang marinig ito. Paalis na si Henry at sinabi niyang magbibigay siya ng kahit gaano karaming insenso na gugustuhin ng pamilya ni Alfred. Nang makalabas na sa silid, narinig niya na napasigaw sa kawalan si Alfred. Masaya si Henry at sigurado siyang mababaw lang ang naranasan ni Alfred kumpara sa sakit na ibinigay nito sa mga tauhan niya. Pagkaalala sa mga mukha ng mga traidor, sigurado si Henry na malapit na ang tunay niyang paghihiganti. Samantala, isang binatang lalaki ang nakaupo sa silid kainan ng mansyon ni Ten, kumakain ng karne habang tahimik at ngumunguya, at nakangiti ito ng banayad. Dumating si Henry at tinatanong kung kailan pabalak ni Hector na kumain ng matagal. Pagkakita sa ibang anyo ni Hector, napagtanto ni Henry na kahit hindi siya sigurado kung uubra ang plastic surgery magic sa halimaw na Coren, ngunit walang naging masamang epekto ito. Kahit ginawa ang mukha ayon sa kagustuhan ni Hector, hindi ito tumutugma sa kanyang espiritu. Pagkaharap ni Hector, sinabi ni Henry na pupunta sila ngayon sa kaharian ng Shahatra, ngunit habang umunguya ng pagkain tinanong ni Hector kung bakit sila pupunta roon. Sinabi ni Henry na ipinangako ni Hector na gagawin niyang Sword of the Desert si Hera Ryan Khan, at ipinaalala niyang nangakulin si Hector na magiging masunurin pagkatapos ng operasyon sa kanyang mukha. Sinabi ni Hector na ginawa na niya ang kailangan upang gawing parang desert sword si Hera Ryan Khan, at binigyan niya pa ito ng konting teknik lang para sa swordmanship. Nang matanto ang kanyang gawain, nakiusap siyang tapusin muna ang kanyang pagkain, ngunit tumalikod si Henry at tinanggihan ito. Bigla naman nagulat si Henry nang magliwanag ang singsing sa asul na liwanag, isa pala itong tanda na natapos ng maproseso ni Clever ang lahat ng mana. Biglang lumabas si Clever mula sa singsing at diretso sa mukha ni Hector. Si Clever, sa anyo ng asul na slime, ay tumama sa mukha ni Hector. Napapikit si Hector at tinanong kung ano yun. Sa gitna ng pagkataranta, sinabi ni Henry na ayos lang yun, isa yun sa miyembro nila, at pinaalala ito ang mimic na si Clever. Biglang may kakaibang nangyari, naramdaman ni Hector na hinihigop ni Clever ang kanyang enerhiya kaya ito nagliwanag. Maya-maya pa matapos ang sapat na enerhiya ay biglang umalis si Clever sa mukha ni Hector at tumalon sa sahig. Nagulat sila nang makitang tumayo si Clever habang nagliliwanag, hindi sa anyong pusa kundi nakagawa ito ng buong imahe ni Hector. Matapos makumpleto ang pagkopya ng imahe, tumayo si Clever at ngumiti sa master niyang si Henry, at hindi na makilala ang pagkakaiba nila ni Hector. Nagbigay galang si Clever kay Henry, at sinabi niya na matagal na silang hindi nagkikita. Ngumiti si Henry at nagtanong kung ayos lang ba siya, at kung sapat na ang kanyang pahinga. Sumagot si Clever na dahil kay Henry, naabot niya ang pinakamataas na antas ng ebolusyon ng kanilang lahi, at naging isang prime mimic. Nagustuhan ito ni Henry at sinuri kung ang ginawa niya kanina ay naabsorb ang aura ni Hector. Kinumpirma ito ni Clever at ipinaliwanag na isa ito sa kakayahan ng mga mimic. Maaari nilang gayahin ang anuman na panlabas na anyo sa pamamagitan ng pag-absorb ng aura. Muling nagtanong si Henry kay Clever kung kasama na ba doon ang mga bagay na kinain niya at gayahin ang panlabas na anyo bago siya nag-evolve. Ngumiti naman ng may kasiyahan si Clever at kinumpirma na, oo. Matapos nito, ginamit ni Henry ang mahika upang gumawa ng teleportation magic sa lugar ng kanilang pakay. Lumingon siya sa kanila at sinabi ang unang misyon ay pumunta sa Shahatra. Samantala sa Shahatra, napansin ng isa sa mga pari ang portal at lumapit. Pagkalabas ni Henry, agad siyang binati ng pari. Pagkatapos magbigay galang, tinanong ng pari kung naririto ba si Henry para sa kaso ng Reyna.
Hindi alam ni Henry kung anong kaso ang tinutukoy, kaya't naghintay siya ng paliwanag. Napabuntong hininga ang pari sa pag-aalala at ikinwento kay Henry na nawala ng malay ang reyna mula nang bumisita ito sa templo ni Janus. Naggulantang si Henry nang marinig ito, hindi niya maintindihan kung bakit pumunta roon sa templo ni Janus ang asawa ni Hera Ryan. Hindi nagtagal, pumasok sila sa loob ng kwarto at tinanong si Hera Ryan kung may iba pa bang sintomas maliban sa pagkawala ng malay, pero itinanggi ito ni Hera Ryan at sinabing sinubukan na niya ang lahat na posibleng gamutan nitong mga nakaraang araw, ngunit walang naging epekto kay Selene. Tinanong ni Henry kung ano ang opinyon ni Hera Ryan kung susubukan niyang pagalingin ang reyna. Sagot ni Hera Ryan, kung magagawa ni Henry ang lahat ng paraan para lang mapagaling si Selene, malugod niyang tatanggapin ito. Nagbigay ng utos si Henry kay Elegon na gamitin ang malakas nitong kapangyarihan sa pagpapagaling at siya ay umaasa sa kanyang kakayahan. Lumutang sa ere si Elegon at nagsimulang magliwanag ang katawan, at ang kanyang enerhiya ay nagbigay liwanag sa buong silid. Makalipas ang ilang sandali, naging sapat ang healing magic ni Elegon para magkaroon ng malay si Selene at bumangon sa kama. Sa sobrang tuwa, mabilis na niyakap ni Hera Ryan ang kanyang asawa, sabay sigaw na masaya siya at labis na nag-alala. Habang sa likod pinagmamasdan sila nila Henry nang may kasiyahan sa matagumpay na pagpapagaling sa reyna. Matapos iyon, pumunta sina Henry at Hera Ryan sa silid pahingahan, sinabi ni Henry na pinuprotektahan ni Hector si Selene, kaya't wala na siyang dapat ikabahala at pwede nang maging bukas ang hari sa pagbabahagi ng detalye kung ano ang eksaktong nangyari sa loob ng templo ni Janus. Kinumpirma ni Hera Ryan na totoong nawala ng malay si Selene sa loob ng templo ni Janus. Naalala niya ang nangyari, habang bitbit niya ang nawala na malay na katawan ni Selene, bumaba si Janus at lumapit at nagsabi sa kanya ng kung anong bagay na hindi niya maintindihan, tapos bigla na itong naglaho. Ngunit hindi niya talaga naintindihan ang mga salita ni Janus, hindi niya kailanman narinig ang kombinasyon ng mga iyon. Lumilitaw na hindi nila tunay na nauunawaan ang wika ng Diyos, at kabisado lamang nila ang ilang mga salita at kombinasyon. Sinabi ni Hera Ryan na gusto niyang maintindihan kung ano ang gustong ipabatid ng Diyos na sina Janus at Ross sa kanya. Napagtanto ni Henry na si Hera Ryan ay totoong interesado sa wika at kapangyarihan ng mga Diyos. At napagtanto din niya na mahirap ito na gawain pero hindi imposible. Naalala niya si High Priest Buriam na gumamit ng ilusyon ng mahika, isang anyo na kahawig na itim na mahika, at nais din gamitin ni Henry ang paraan na iyon. Nakiusap siya kay Hera Ryan na bigyan siya ng pagkakataong matutunan ang sining ng ilusyon mula sa dinastiya ng Shahatra. Sinabi ni Henry na kung maisasanay niya ito, baka matulungan siyang maunawaan ang wika ng mga Diyos. Nag-alinlangan si Hera Ryan kung dapat bang ipagkatiwala sa isang dayuhan ang kaalaman ng kanilang dinastiya. Pero nang mapagtanto niyang si Henry ito, pumayag siya. Handa na siyang kausapin si Buriam para simulan ang pagsasanay. Bago ang pagsasanay, ibinahagi din ni Henry kay Hera Ryan na ayon sa impormasyon mula kay Obert, ang rebelyon sa Shahatra ay simula pa lang. Natakot si Hera Ryan nang mapagtanto niya kung ano ang maaaring mangyari. Pagkatapos nito, idinagdag pang ibinahagi naman ni Henry ang kanyang hinala na si Duke Arthur ay naghahanda ng isang malaking rebelyon laban sa imperyo. Iniulat din niya na si Arthur ay gumagawa ng mga chimera sa pamamagitan ng eksperimento sa tao, isang ipinagbabawal na gawain sa imperyo. Nang marinig ito, naisip ni Hera Ryan na kung magtagumpay si Arthur sa paggawa ng chimeras, makakamit nito ang matinding makapangyarihang hukbo. Kinumpirma ni Henry na kamakailan lang, ay halos hindi nakaligtas si Swordmaster Ban sa laban kontra sa isang chimera. Gulat na tinanong ni Hera Ryan kung ibig sabihin ba nito'y nagtagumpay na si Arthur sa paggawa ng chimera, pero hindi sigurado si Henry at ayon sa kwento ni Ban, may depekto pa ito at parang hindi kumpleto. Lubhang nababahala si Hera Ryan, aniya, kapag natapos makagawa at naipamahagi ng mass production ang chimera, magiging isang sakuna ito. Sabi ni Henry, kailangan din nila ng isang makapangyarihang sandata para labanan si Arthur. Sa isip niya, kailangan niyang matutunan ang sining ng ilusyon sa loob ng isang buwan kahit ano pa ang mangyari.
Kinabukasan, nagsimula ang pagtuturo kay Henry sa mga arkibo ng royal family ng Shahatra. Sinimulan ni mataas na Pari Burham ang pag-aaral ni Henry sa pamamagitan ng kasaysayan ng dinastiya ng Shahatra. Naiinis si Henry, akala niya ay tuturuan na siya ni Burham ng illusion magic, ngunit puro kasaysayan lang ang tinuturo nito. Napagtanto ni Henry na wala nang sapat na oras para sa ganito. Tumayo siya at prangka na sinabi na puro kasaysayan lang ang tinuturo ni Burham at hindi ang tunay na aralin. Ipinaliwanag ni Burham na kung hindi niya alam ang pinagmulan, mahirap maintindihan kung paano ito gumagana. Sa seryosong tono, nagtanong si Henry kung hindi ba mas mabuting ipaliwanag ni Burham kung bakit at saan nagsimula ang sining ng ilusyon. Sa isip ni Henry, alam niyang isang malaking lihim ito na ayaw ni Burham ibunyag sa isang dayuhan, at sa pagkakaintindi niya ang illusion magic ay may kaugnayan sa parehong dark magic at kapangyarihan ng Diyos. May kinuha si Burham sa loob ng kanyang damit, at tiniyak niya na kapag natutunan ni Henry ang sining ng ilusyon, masasagot ang lahat ng kanyang katanungan. Sa isang mahiwagang paraan, inilagay ni Burham ang isang pulang aklat sa harap ni Henry, ang aklat ng ilusyon. Nagbato ng orasyon si Burham at lumutang ang aklat sa ere bilang isang bola ng mahika. Lumitaw ang itim na mahika sa paligid nito, ngunit hindi ito tumagos sa mahiwagang orb. Habang ang libro ay nanatiling nasa parehong lugar, napagtanto ni Henry na ito ay isang mahika ng ilusyon. Bumukas ang aklat at nagpakita ng mga imahe ng mukha at kilos ng dalawang Diyos ng Shahatra, si Ra at Janus. Habang nangyayari ito, ipinaliwanag ni mataas na Pari Burham na ito ay visualisasyon ng nilalaman ng aklat ng ilusyon. Tiniyak niya kay Henry na mas madali ito kaysa sa inaakala niya. Idinagdag pa ni Burham na upang magamit ni Henry ang mahika ng ilusyon, kailangan daw kabisaduhin ang nilalaman ng buong aklat sa eksaktong pagkakasunod-sunod na nakasulat. Karamihan sa mga pari ay nabigo rito kaya hindi nila nagagamit ang kapangyarihan ng ilusyon. Ngunit hindi sapat ang kabisado lang, kailangang maunawaan ito ng lubusan. Nang marinig ito, tiningnan ni Henry ang aklat at kung isinasaalang-alang ang kapal nito, talagang kailangan ng sapat na panahon para ito ay makabisado. Kaya nagsimula ang kanyang pagsasanay sa kasaysayan ng disyerto at ang pagtatatag ng dinastiya ng Shahatra. Matapos nito, ngumiti si Burham at iminungkahi na ipagpatuloy na ni Henry ang aralin. Napabuntong hininga si Henry, napagtanto niya na marami pa siyang maririnig na nakakainip na kwento, kaya napangiwi siya. Samantala, sa mansyon ni Duke Arthur, hawak ni Alfred ang kanyang ulo habang iniisip kung ano ang gagawin niya sa buong sitwasyon na ito. Nang maalala niya si Aizen, nanggagalaiti siya sa galit, hindi lang ang dalawang anak niya kundi pati na rin ang emperador ay nahumaling na sa pink swamp na insenso. Ilang oras bago ito, nasa opisina si Aizen nang may marinig na sigawan sa labas ng pintuan, at may utos na papasukin siya sa loob ng opisina. Naramdaman ni Aizen ang tensyon habang iniisip kung ano ang kaguluhan sa labas. Bigla na lang binuksan ni Alfred ang pinto sa pamamagitan ng isang malakas na sipa, mas agresibo si Alfred kaysa sa dati, sumigaw siya at sinabihan si Aizen na isang bastardong hangal. Nang makita si Marquess Alfred, agad na tumayo si Aizen sa mesa nito at tinanong kung ano ang pakay nito sa kanya. Sa matinding asul na aura, sagot ni Alfred, dumating siya upang hamanin si Aizen sa isang duelo, isang digmaang feudal. May mapanuksong ngiti sa labi ni Aizen nang tanungin si Alfred kung talagang iniisip niyang mananalo siya laban sa kanya. Natarante si Alfred at namutla sa galit nang marinig ito. Sinabi naman ni Aizen na magiging katawa-tawa sila kung labanan lang para sa lupa ito. Ipinaalala niya na bahagi sila sa tatlong mga malalaking bahay. Kumpiyansang tinanong ni Aizen kung ano nga ba daw ang itataya ni Alfred sa laban na ito. Dagdag pa niya, kung hindi sigurado si Alfred sa sarili, may pagkakataon pa siyang umatras at umalis. Ngunit mariing sinabi ni Alfred na ipupuste niya ang lahat ng ginto sa kanyang mga teritoryo o 3 golden lands, at kapalit nito humihiling siya na ipusto naman ni Aizen ang buhay ng kanyang basalyo na si Henry. Matapos ang eksenang iyon, nagtungo si Alfred sa mansyon ni Duke Arthur at habang umiinom ng tsaa,
determinado siyang hindi makukuha ni Aizen ang gusto niya, kumbinsido si Alfred na makakakuha siya ng tulong mula kay Duke Arthur. Matapos humigop ng tsaa, inilapag niya ang tasa sa platito at napagtanto na matagal na siyang nag-aantay ngunit hindi pa rin dumadating si Arthur, kaya napaisip siya kung ano ang nagpapatagal sa kanya. Biglang lumitaw si Arthur sa pintuan, at tinanong ni Duke Arthur kung ano ang nangyari dahil mismong ang Marquis ang dumating sa kanya ng personal. Tumayo si Alfred, yumuko siya at bumati sabay nagbigay galang kay Arthur. Umupo sila sa sala at sinimulan ikwento ni Marquess Alfred ang buong kwento kay Duke Arthur. Matapos marinig ito lahat, napahawak si Arthur sa ibaba ng kanyang baba, at napagtanto na pati ang emperador ay nalulung na sa bagay na yon. Kaya sinabi niya kay Alfred na wala na silang panahon para magpatumpik-tumpik pa. Hindi alam ni Alfred kung ano ang ibig sabihin ng wala nang ipagpapaliban, kaya gusto niyang marinig agad ang plano. Inilahad naman ni Arthur na sa tingin niya ay ito na ang tamang panahon para maisakatuparan ang matagal na nilang pinaplano. Nang marinig ito na pangiwi sa gulat si Alfred, alam niyang matindi ang binabalak ni Arthur laban sa imperyo. Sinabi naman ni Arthur kay Alfred ang unang hakbang ng plano na gagamitin nila ang pagkakataon ng digmaan feudal nila Aizen bilang simula ng kanilang plano.